Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day to all. So, eto na nga ang pag-uusapan natin this time is yung nangyayaring kaganapan again dyan sa Pilipinas. It's nice to know that BP Sara went to meet up our brother, Executive Minister, Brother Eduardo Manalo. So that's a good sign. And I know naman na they're going to support BP Sara anytime because we know naman na ang sinusuportahan ng mga INC is yung mga matitinong tao lang. Yung mga gumagawa lang ng katinuan at mga mabubuti sa tao, sa kapwa at sa bayan. So I'm pretty sure that they're going to support BP Sara for that matter. Anyways, tuloy pa din ang laban. Mag-focus lang tayo sa totoong pinaglalaban natin. And also, nakakalungkot man yung katotohanan na marami talagang tao ang nababayaran. Minsan yung akala mo kakampi mo pero hindi mo pala kakampi sa huli kasi merong halagang katapat. So di rin naman natin sila masisisi kasi kaya nilang ibenta yung kanilang dignidad at prinsipyo with a certain amount of money kasi ibibenta nila yung kanilang ibibenta nila yung kanilang kaluluwa para sa salapi. So hindi naman natin sila pwedeng husgahan sa part na yun kasi maaaring may mga pangangailangan, kaya ganun, kapit sa patalim kumbaga. So makapit na lang sila sa patalim kahit na ibenta na nila yung kanilang prinsipyo at yung kanilang dignidad, okay na lang. So pero hindi naman tayo magpo-focus dyan kasi ganoon naman talaga sa mundo. Minsan yung akala mo kakampi mo sa umpisa tapos sa dulo hindi mo nakakampi, pero meron din naman sa umpisa hindi mo kakampi tapos sa bandang dulo magiging kakampi mo, diba? So iba-iba naman talaga ang we can't really please everyone. There's like situations that we can't really control, but we can only control ourselves, right? Yung sarili natin. So yung pagbabago nasa sarili natin. Hindi natin kailangang gayahin yung ibang tao kapag gumagawa sila ng masama o halimbawang nababayaran sila ng salapi. Hindi natin sila kailangang salaminin. Hindi porket nagpabayad yung iba, ikaw din magpapabayad na, right? So magkakaiba ang prinsipyo ng bawat tao at ang mga dahilan bakit nila ginagawa yung mga ginagawa nila, right? Basta ikaw may paninindigan ka at alam mo hindi nababayaran o walang kapalit na halaga yung dignidad mo, then ipagpatuloy mo lang yun. At hindi na para pa yung pag-aksayahan natin ng panahon at emosyon yung mga taong bumabaligtad para sa salapi. Kasi kung alam nyo ba, kung meron lang sanang maayos na pagkakakitaan ang mga Pilipino, meron lang sapat na sahod at opportunity para gumanda yung buhay nila, wala naman sanang magiging kawatan eh. Ang magiging kawatan lang o mga magnanakaw, yung mga taong hayok na hayok sa salapi. Yung hindi sila nakokontento sa a certain amount of money, that they want more money. Na kahit na hindi na maganda o kahit na hindi naman dapat, kumukuha sila ng salapi. You know what I mean? So kahit na ibenta na nila yung kanilang dignidad, basta lang meron silang makuhang salapi. So yeah,
Pero kung ikaw ay may prinsipyong tao at hindi mo gagayahin yung mga ganong klaseng tao, is maging proud ka. Kasi meron kang sariling paninindigan. May mga tao lang talaga na ganyan, na nabibili ng salapi ang kanilang prinsipyo at dignidad. Pero basta ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi ka nabibili, laban lang. Huwag na nating pag-aksayahan pa ng panahon yung mga nababayaran. Okay? Anyways, I'll talk to you guys again next time. And I hope you guys have a good day and have a good life. I'm not sure if I went in the right place, but I will try if I'm in the right place. I think I do. Anyways, ingat na lang palagi sa ating mga kapatiran dyan at sa ating mga kaibigan at mga vloggers na tumutuligsa sa masasama. Ingat kayo palagi and God bless everyone. I hope you guys are gonna have, let's fight for what is right. And let's, oh my God, protect everyone. Take care everyone. Goodbye.